Ang sabi noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, lilinisin muna ng PNP ang kanilang hanay bago ibalik ang kanilang kampanya o giyera kontra droga. Matapos lang ang isang buwan, inanunsyo ng PNP ang pagbabalik ng kanilang anti-drug operations na tinawag nilang PNP Project Double Barrel Reloaded. Pangako ni De La Rosa, mababawasan kung hindi man tuluyan ng matitigil ang pagdanap ng dugo sa kampanya kontra droga. Para matiyak yan, isasama raw pati mga pare at mga religious leader. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, mas maigting, mas mabusisi, mas maingat, pero hindi kasing dugo. Ganito kung ilalarawan ang panibagong kampanya ng pulisya kontra droga matapos nga ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik na ang kampanyang ito sa pulisya. Isang buwan matapos ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga ng pulisya. Today, we are going to relaunch our war on drugs. At sa Tokhang Part 2 o Project Double Barrel Reloaded, We will continue with our Oplan SBP, revalidated, and our Oplan Tokhang revisited. This time, we will make sure and we hope that this will become if not bloodless campaign. Basta walang lumalaban, walang dadanak na dugo. Kailangan talagang we are here to save lives. We are not here to claim lives. at para mapatunayang nais nila ang mapayapang kampanya, magsasama na raw sila ng mga pari at leader ng iba't ibang religious sector. Pag nandyan ang pare, so makonsensya ka gumawa ng kalokohan, may pare kang kasama eh. To be safe, na okay yung approach ko, kukunin ko yung pares-pres, sumama kay Dupader, yung imam sumama ka, yung pastor sumama ka, eh multi-faith yung approach mo. Sabi ni PNP Chief Bato, target nila ang drug personalities na hindi pa aniya nadadala matapos ang unang yugto ng kampanya. Chance na ninyo ito to have a new life under Oplan Revisited, Oplan Tokhang Part 2. Pangungunahan na ng Philippine Drug Enforcement Group ang kampanya ng PNP kontra droga matapos buwagin ni Chief PNP Bato de la Rosa noong isang buwan ang Anti-Illegal Drugs Group na nalagay sa kontrobersya matapos masangkot ang ilang taga-AIDG sa pagkamatay ng Koreanong si Ji Ik-ju. Ang PDEG ay pamumunuan ni Senior Superintendent Graciano Jailo Mijares, dating Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Central Luzon, Tubong Mindanao at dating tumutok sa anti-organized crimes. Ang pinaka-importante dito is yung selection at that is putting the right person on the job. So ayaw na natin na masingitan ulit o mangyari yung abuso before. And isang pang pinagkaiba nito, yung Drug Enforcement Group is directly under the office of the GPNP. Dahil hindi pa kumpleto ang tauhan, Sino man sa inyo ang merong fervor, merong burning desire to help in this campaign, you can report to the Drug Enforcement Group and you volunteer to join the war. ang Manila Police District isinalang na sa one-day training ang mga ipadadala sa DEG. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa PNP at PIDEA, mula July 1, 2016 hanggang January 31, 2017, kabuo ang mahigit 43,000 ang naisagawang operasyon ng PNP, mahigit 53,000 ang naaresto at mahigit 2,000 ang napatay. Mula naman January 31 hanggang February 28, 2017, kabuo ang mahigit 800 na operasyon ang naisagawa ng PIDEA, mahigit 500 ang naaresto at 4 ang napatay. Sa daily average ng dalawang ahensya, lumalabas sa 203 ang naisasagawang operasyon ng PNP, 28 ang sa PIDEA. Kada araw, 247 ang naaaresto ng PNP, 18 ang sa PIDEA. At 12 ang napapatay sa PNP operation, isa naman kada 7 araw ang napapatay sa PIDEA operation. Pero tugon ng CBCP,
Hindi na kailangan sumali ang mga pari sa Oplan Tokhang, Jessica, dahil nabanggit nga na ni PNP Chief Bato raw na may sapat na safeguards para maiwasan ang mga pang-aabuso. Suportado raw ng simbahan anuman ang strategiya basta't walang patayan at tiwali o di makatarungang hakbang. Samantala, Jessica, dahil nga naibalik na sa Philippine National Police yung kampanya kontra droga, sabay-sabay na raw nilang tututukan ang mga kampanya, kabilang na yung kampanya sa laban sa illegal gambling at internal cleansing. Jessica? Pero Maris, the question in most people's minds pa rin hindi pa nga nila nalilinis yung kanilang hanay, babalik na naman sila sa dating gawi. Or pwede mo ring interpret yung statistics na pinakita mo na kahit sinuspend pala itong double barrel o tokhang, meron pa ring operations ang pulis. Mas marami pa nga silang napapatay kaysa sa PIDEA. Jessica, balikan lang muna natin yung unang part ng iyong tanong. Aminado si PNP Chief na hindi pa talaga tuluyang nalilinis yung kanilang hanay. Because according to his statement before, kung hihintayin yung talagang malinis yung buong hanay ng pulisya, it will take eternity. Now, there is an urgent need daw for them to go back to the streets and to go back to this war. Itong kampanya kontra droga. Bakit? Dahil ang PIDEA meron lamang 1,800 na personnel. Hindi nila kakayanin, and even si Director General La Peña na siyang namumuno sa PIDEA ang mismo nagsabi na hindi kakayanin nationwide kung at lahat ng mga levels up to the barangay level kung PIDEA lamang ang kikilos. Okay. Ang kailangan talaga nila yung tulong ng Philippine National Police na which is 170,000 strong. Now, pagdating naman sa pagbabalik sa dating gawi, ang pinapangako ay na-assure ni PNP Chief Bato de la Rosa, hindi naman daw babalik sa dating gawi. As a matter of fact, kahit na tuloy-tuloy daw internal cleansing, talagang pipili sila ng mga matitinong mga tao na talagang iba-background check nila ng husto para masiguro na hindi sila masisingitan dun sa bubuo, dun sa drug enforcement group nila, Jessica. Okay, so may bubuing bagong unit. Ito yung PIDEG. Tama ba yung pagsabi ko? Maris, ito na Yes, yung Jessica. mangunguna nung operation. So, ibig sabihin, yung mga dating sinabihan ni General De La Rosa at even ni President Duterte na, sige mga pulis, hulihin nyo yung blanket na instruction or authority na ibinigay ni President Duterte and ni General De La Rosa nun. Wala na yon. Itong PIDEG na lang ba ang manghuhuli or ganun pa rin yung proseso? Jessica, ang mangunguna yung PIDEG, yung Philippine Drug Enforcement Group. Pero dahil nga, syempre, iilan lamang yan, although hindi pa nila talaga nakukompleto yung grupo na bubuo nga dun sa PIDEG na yon, kailangan pa rin daw ang tulong ng mga pulis. Pero ano ang magiging difference? Kung dati, halos lahat ng mga pulis ay pwedeng humuli, umaresto sa mga nakikita nila, yung magsasagawa ng mga Oplan Tokhang, this time, kailangan daw yung presence talaga ng Chief of Police mismo na siyang mangunguna sa pagkatok, kabilang yung barangay captain at as much as possible may presence din ng religious sector. Sila ang gagawa nung pangangatok. Ngayon, pagdating naman sa operations, of course, may mga kanya-kanyang grupo na yan na headed by the PIDEG, tapos may mga kasama silang mga pulis na siyang tutulong dun sa operations and the serving of warrants and other activities na kailangan para sa kampanya kontra droga, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.